10 taong gulang na bata, walang habas na pinagsasaksak ng isang dalaga. Ang sospek, lulong daw sa droga. Sa totoo lang po, kung ako ang nakaabot sa kanya, baka kung ano rin po ang nangyari sa sospek. At kilalanin natin ang ating mga super lolas. Ang isa, reyna ng kalsada bilang tsuper. Ang isa naman, naghahalo pa ng semento at graba. Pwede ako magpalitada, pwede ako maghalo, pwede ako magasintada, pwede ako mag-design, pwede ako mag-finish. Yun ang ko trabaho. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Lahat ng bata may karapatang mabuhay sa isang lipunang ligtas. Ligtas mula sa kapahamakan, ligtas mula sa karahasan. Pero, paano kung sa minsan mong paglingat ang iyong anak na pinalaki at inalagaan ay makikita mo lang na duguan sa lansangan? Isa sa matinding hamon na harapin natin sa buhay ay ang kamatayan. Ito ang laban na hindi mo matutukoy kung paano, kailan, at ano ang magiging dahilan. Pero paano kung sa murang edad na 10 ay harap-harapan mong nakasalubong ang banta ni kamatayan? Yan ang sinapit ng isang bata sa Taytay Rizal nang pagsasaksakin siya ng 22 beses. May bukas pa kaya naghihintay sa kanya? August 19, 2024, viral sa social media ang tahimik na barangay ng Dolores. Isang CCTV footage kasi mula sa kanilang lugar ang kumalat. Sa video, makikita ang isang batang payapang naglalakad na galing sa paaralan. Tanghaling tapat at mataas ang tirik ng araw. Hindi mo isipin na may mangyayaring kakaiba. Sa kanto ng kalsada, makikita naman ang isang dalaga na nakatambay lang. Wala namang ginagawang masama ang bata. Dumaan lang siya sa harap ng dalaga. Pero maya-maya pa, makikitang bigla na lang itong sinaksak gamit ang isang kutsilyo. Agad na napahandusay ang bata sa daan. Hindi pa nakontento ang sospek, walang habas niya pang pinaulanan ng saksak ang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Ang kawawang biktima, kinilalang si Archie Rosas, 10 taong gulang. Sa pagpapatuloy ng video, makikitang paglapit ng mga residente sa bata. Kabilang ng inang si Rachel na agad binuhat ang anak, sinakay sa tricycle at dinala sa pinakamalapit na ospital. Noong mga panahon na yun, nagkakagulo na ang mga residente sa barangay. Lahat ay nagulantang sa nangyaring krimen sa bata. Habang ang ulirang ama na si Roland, abala raw sa paghahanap buhay sa palengke. Walang kamalay-malay sa sinapit ng anak. Nagliligpit na po ako, pauwi na. Ngayon, nabalitaan ko sa isang customer ko na may batang nasaksak na nakasaksak ay baliw. Yung pagkakasabi sa akin. Yun po hindi ko na inintindi. Akala ko naman hindi yung anak ko. Agad na kumalat ang balita sa palengke. Pero si Roland, hindi ito pinansin. Hindi niya raw inaasahan na anak na pala niya ang biktima. Hanggang sa dumating ang 2 niyang anak. Dumating yung aking 2 anak na pangalawa at saka yung bunso. Dala-dala yung cellphone. Saka yung aking asawa tumawag na ang anak ko nga po ay nasaksak na nasa hospital. Yung oras po na yun, ang inisip ko talaga is mabuhay si Archie. Mabuhay yung anak ko. Hindi ko po iniisip yung mga ibang bagay. Gusto ko talaga na yung maging stable na yung kalagayan niya. Hindi pa man alam ang buong detalye ng insidente, agad siyang sumugod sa ospital kung saan dinala si Archie. Doon, naabutan niya ang anak na nasa operating room at nag-aagaw buhay. Kritikal ang kondisyon ng bata at kinakailangan ng sumailalim sa operasyon.
Napuruhan kasi ang baga ni Archie at marami-rami na rin ang dugong nawala sa kanya. Hintay na lamang po ang aking desisyon kung lalagay ng tubo yung kanyang dibdib. Gawa ng yung baga po niya ay napasukan na ng hangin. Kapos man sa pera, nagdesisyon si Roland na ituloy ang operasyon, lalo pat alam niyang malapit nang bawian ng buhay ang anak. Desisyon po ako agad gawa ng kalagay ng aking anak na namumuti na po eh. Habang nakatuon ang atensyon ng pamilya kay Archie, walang sinayang na oras sa mga opisyal ng Barangay Dolores. Agad nilang dinala sa barangay hall ang suspect para hindi na makatakas pa. Ang suspect naman ay agad na naaresto ng barangay public safety officers na tangkang tumakbo. Ang suspect ay kinilalang si Micaela Espiridion, 18 years old, residente rin sa nasabing barangay. Bukod sa CCTV na matibay na ebidensya laban sa suspect, nasaksihan din ni Jonel Abingonza, isang delivery rider, ang krimen. Sa malayo, akala niya raw simpleng mga batang naglalaro lang ang dalawa. Pero habang papalapit na, hindi raw siya makapaniwala sa dami ng dugong dumanak sa daan. Nung papalapit ako ron sa babae habang sinisit ako, parang napalakas yung boses ko. Tsaka may binabaan niya yung kutsilyo tapos gumanon siya sa akin. Ayon pa kay Junel, tila wala raw sa wisyo si Micaela. Hindi mapakali at kung kumilos ay parabang hindi siya ang may gawa ng pananaksak. Sa normal na tao, parang mahirap yung ganun eh. Kasi paulit-ulit sinasaksak. Kaya kung sa akin, parang hindi ko masabi kung ano yung talagang meron sa kanya, kung nasobrahan ba o ano. Hindi na raw masyado pinansin ni Jonel ang suspect dahil dumating na rin mga opisyal ng barangay. Nagmamadali lang siyang dalhin si Archie sa kanyang ina sa ospital. Matapos makorner ng mga opisyal ng barangay si Micaela, agad itong dinala sa Taytay Municipal Police Station. Agad din nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Sa background check na ginawa ng mga otoridad, mag-isa na lamang sa buhay si Micaela. Suspect is first year college, supposed to be, pero huminto na siya sa pag-aaral. And yung background is broken family. Iniwan siya sa puder ng kanyang lolo at an early age. Yun hanggang siya ay lumaki. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga kaanak ng suspect pero tumanggi silang humarap sa amin. Maging sa pamilya ng biktima, hindi raw nakipag-ugnayan ang kamag-anak ni Micaela. Kaya labis na lamang ang hinanakit na naramdaman ng mga magulang ni Archie. Yun nga po, mula't simula po kasi hindi pa sila direktang nakipag-usap sa amin yung angka ng suspect. Hindi rin po namin actually nakikita pa sa personal yung suspect hanggang sa ngayon. Dumagdag pa raw ito sa puot at galit na naramdaman nila at awa sa anak na nag-aagaw buhay sa ospital. Makita ko yung CCTV video, talagang naawa ako kasi yung pagsaksak pa lang parang ramdam mo na kung sa sarili ko ginagawa. Napakasakit po eh. Pangalawa naman po yung parang galit. Nagagalit ako sa sumaksak sa anak ko. Kasi kung sa totoo lang po, kung ako ang nakaabot sa kanya, baka kung ano rin po ang mangyari sa suspect. Kalunos-lunos ang sinapit ng batang si Archie sa kamay ng suspect na si Micaela. Mabubuhay pa kaya siya sa kabila ng 22 saksak na kanyang sinapit? Tutok lang dito, magbabalik pa ang kapatid nyo. Dalawang saksak. Yan ang sinapit ng 10 taong gulang na si Archie mula sa dalagang si Micaela. Kung ihahambing sa pelikula, tila wala ng pag-asa pang mabuhay ang sinumang dumaan sa ganitong pagsubok. Pero matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital, tila isang himala raw ang mabilis na paggaling ni Archie. Kausap ko mismo yung doktor na umasikaso at yung kanyang mother. Nagpasalamat ako dahil naging stable naman yung condition. No?
nakakaawa. Kasi 10 years old na bata, no? Ang daming saksak na tinamo. At yun ang malaking pasasalamat natin at na-survive pa niya yung ganong incident. Kaya sa pahintulot ng doktor ng biktima, nauwi na rin ang pamilya ang bata sa kanilang tahanan para doon na tuluyang magpagaling. Sa ngayon po, kahit pa paano, si Archie po is medyo ayos, okay na po. Nakakain siya ng ayos, saka nakakalakad. Nakakausap mo siya ng maayos na rin. Samantala, pinuntahan namin sa Taytay Custodial Facility ang suspect. Doon naabutan namin siyang nasa isang sulok, walang kausap at malalim ang iniisip. Nang aming makapanayam, sinabi niyang sanay na raw siyang mag-isa. Lalo pat lumaki raw siyang walang mga magulang. Kung minsan ay nililibang niya ang sarili sa pagbabasa ng libro. Lalo pat madalas, marami raw ang gumugulo sa kanyang isipan. Kahit po dasal ng dasal, may naiisip pa rin akong kasamaan, syempre po. Pero pinipigilan ko naman po yung sarili ko po. Para din. Pero nagdadasal pa rin naman po ako dun sa bata po, yung ganun po, sa lahat. Kabastusan po, yung mga ganun po, hindi ko po mapigilan din kasi ako po dasal ng dasal po, pero naisip ko pa rin yung kabastusan, katarantaduhan po sa buhay, yung ganun pong bagay. Kwento ng suspect, tila walang nagbago sa kanyang pag-iisip. Mula noong gawin niyang krimen hanggang ngayon na nasa loob siya ng piitan, pilit niya raw nililibang ang sarili. Pero nahirapan siyang labanan ng mga boses sa isipan. Sa aming patuloy na pakikipag-usap kay Micaela, nabigyan kami ng sulyap sa kanyang nakaraan. Si Papa po may sarili na po siyang family. Tapos si Mami po, nasa ibang bansa po. Ano po palipat-lipat lang po ako sa mga lola. Kasi doon lang din po ako lumaki. Dahil na rin sa kakulangan sa pera ay napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at namasukan sa isang club. Kaya din po ako nag-stop sa school dahil din sa financial. Kasi hindi rin po nagpapadala sila kasi nagagalit din, may ganun po. Wala man ang mga magulang, pinunan naman daw ng kanyang mga kaibigan ang pagmamahal na hindi nakuha sa pamilya. Ayon sa mga pulis, sa amin lang naging bukas at lubos na nakipag-usap ang suspect. Sa tuwing kakausapin daw nila si Micaela, selos ang lagi nitong sagot kung bakit niya pinagsasaksak ang biktima. Ang sabi ng suspect is dahil sa selos. Inggit, no? Doon sa pamilya ng biktima dahil kompleto yung pamilya ng biktima, tapos sa kanya is hindi kompleto. Para naman kay Roland, anuman ang rason ni Micaela ay hindi pa rin katanggap-tanggap ang ginawa nito sa anak. Sa akin po, hindi po katanggap-tanggap yun kasi marami din pong yung broken family na naging maayos naman ang buhay. Kumbaga po, siguro na pariwalaan talaga ang buhay niya, dawa ng napabarkada po. Nang aming kumpirmahin kay Micaela kung selos nga ba talaga ang punot dulo ng lahat, siya mismo ay hindi sigurado. Hindi ko din po alam ba't ko po yung nasabi, pero siguro nga po, dahil din siguro sa selos, hindi ko rin alam kung bakit eh. Bago niya raw gawin ang krimen, marami raw siyang problemang iniisip. Gaya na lang ng pagkakasakit ng kanyang lolo na siya nag-alaga sa kanya mulang pagkabata. Before mangyari yun, may sakit po yung lolo ko eh. Tapos, ayun nga po eh, daming pumapasok sa isip ko. Siguro sa kahirapan. Sobrang kahirapan. Parang kasi may sakit yung lolo ko po. Tapos parang hindi ko alam saan ako hingi ng tulong. Parang ganun po. Kung tunay man ang mga sinasabing rason ng suspect kung bakit niya nagawang krimen, hindi pa rin siya ligtas sa kamay ng batas. Hiling ng pamilya ni Archie, dapat pagbayaran pa rin niya ang nagawang kasalanan sa kulungan at matuto sa nagawang pagkakamali. Pagdusahan niya yung ginawa niya. Siyempre, darating din ang araw na humihilom ang sugat ng anak ko, pero yung sakit na dinala siya hindi na maibabalik kahit kailan pa. Sa ngayon ay naisampa ng kaso laban kay Micaela at naghihintay na lang ng pagdinig. Ang suspect ay nakasuhan ng frustrated murder in relation to Republic Act 7610, yung Child Abuse
No? Wala ni isang miyembro ng pamilya ng sospek ang nakipag-ugnayan sa kanya at sa mga otoridad. Alam daw ni Micaela na walang kabayaran ng kasalanan na nagawa niya, kaya kung ano man ang magiging kapalaran niya, tatanggapin niya raw ito. Ang tanging hiling lang niya ay makita si Archie para humingi ng tawad. Maaari din po, gusto ko rin po makita yung bata tsaka yung parents na gusto ko rin po mag-apologize po talaga ng serious. Gusto ko po talaga mag-apologize talaga sa kanila kahit saktan po nila ako kasi alam ko rin naman po. Handa pa akong masaktan dahil sa ginawa ko po. Kahit ano pong gawin nila, okay lang po sa akin. Para kay Roland, hindi pa ito ang tamang panahon para makita si Micaela at ang anak. Kung sa anak ko po siguro, sa ngayon hindi namin pwedeng ipakita. Baka sa isipan niya eh. Na makita niya yung mukha pa lang nung maalala niya yung mga nangyari sa kanya. May trauma po. Kasi tuwing gabi, nung unang gabi po namin dito, madalas po umiiyak sa gabi. Natakot. Saka ayaw po niyang mawala yung kamay ng mama niya sa kanya. Upang mabawasan ang kanilang pag-aalala, sinamahan namin ang kanilang pamilya sa isang psychologist. Hindi pa maganda na ganyan. Pero maganda kasi yung support group. Yung support group yung nagpalakas ng loob kay Archie. Pero dahil may takot pa rin nararamdaman ng bata, payo ng doktor na ipagpapatuloy pa rin ang counseling upang tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Possible, nabubuo na yung child trauma, no? Kasi hindi naman madali pinagdaanan ng bata. Kailangan lang nating bigyan siya ng psychological assessment para ma-validate natin kung gaano yung lalim ng trauma. Pangako naman ng mga pulis na magpapatuloy ang kaso at ang hustisya ay makakamit ng biktima. Hindi pa dyan nagtatapos ang aming tulong at suporta sa pamilya. Ipinasyal na rin namin sila at binigyan ng munting salo-salo bilang selebrasyon ng ikalawang buhay ni Archie. Mahalaga ang araw na ito para sa mag-asawang Roland at Rachel dahil ngayon lang daw ulit sila nakapamasyal kasamang anak. Bukod sa isang masayang salo-salo, sinagot na rin namin ang kanilang ilang buwan na supply ng groceries. Idol Rafi, maraming salamat po sa inyong paggabay at sa pagtulong niyo po sa aking anak kay Archie. Saka maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa grocery sa cash assistance. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Lahat tayo ay may pagsubok na pinagdaraanan. Pero huwag nating gamitin itong dahilan para tayo ay makapanakit sa kapwa. Sa halip, ang mga puot, galit at sakit ng nakalipas ay dapat gawing instrumento para mapabuti tayo at makaalpas. Susunod, kilalanin ang mga lolang super sa tibay ng katawan, super din sa tibay ng kalooban. Magbabalik ang kapatid nyo. Mabagal, mahina, at hindi na matalas ang pag-iisip. Ganyan kung ilarawan madalas ang ating senior citizens. Pero, ibahin nyo ang matandang aming nakilala. Sa edad na 75 years old, ang pagiging tsuper, si issue lang kay Lola. Kilalanin natin si Lola Mimi, ang reyna ng kalsada. Ika nga nila, age is just a number. Patunay dyan ang mga extraordinary lola na aming nakilala. Ang hanap buhay kasi nila, hindi pangkaraniwan para sa kanilang edad. Nangunguna sa listahan ng reyna ng kalsada sa Balubaran, Valenzuela. O bakit kanyo reyna? Ang super lola kasi na ito ay isang tsuper. Bago pa siya pumasada ngayong araw, kilalanin muna natin ang 75 years old na si Lola Normina Makatyag, aka Lola Mimi. Interesting kasi mag-drive eh. Marami nga din challenge din eh. Natutuwa din naman ako at least nalilibang. Ayon kay Lola Mimi,
hindi niya raw talaga pangarap ang ganitong hanap buhay. Sa katunayan, pinilit na lang daw siya noon ng isang kakilala. Kababata ng kapatid ko na driver ng jeep, pinilit niya. Sabi ko, wala talaga akong pera, kahit wala akong magagawang paraan dyan. Tapos dadaan ako dyan sa gilid niya, hinarangan ako, wag daw ako umalis, gawang ko raw ng paraan. Kasi maganda nga yung jeep pasadya yan Ngayon, nag-isip ako kung sino malalapitan ko. Nilapitan ko yung kumari ko. Nagbigay ng paunang 30,000. Tapos siya kung pinandown doon sa financer. Tapos nag-issue ako ng cheque na monthly 20, 22, hanggang sa bumaba 21, ganun. 120 yan price niya noon. Taong 1996 nang bilhin ni Lola Mimi ang jeep. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya sa pamamasada. Huwag niyo raw husgahan ang kanyang driving skills dahil si Lola batak daw sa pagmamaneho. Nung araw kasi ay may 4 na jeep ang kanyang ama. Doon siya natutong pumreno, pumarurot at pumarada. Pero kahit marunong na, ang unang kumontrata sa kanyang planong mamasada ay ang kanyang mismong pamilya. Ayaw nila kasi kababae ko raw tao magdadrive ng jeep. Yung husband ko mataas ang pride, ayaw mag-drive. So ako ang nagdadrive, tapos pinipigilan nila ako, hindi na nila ako mapigilan. Tapos marami naman na maganda ang feedback ng pagdadrive ko, kahit yung mga nanay o kaklase ng bunso, ang panganay ko, natutuwa, kaya hinayaan na nila ako. Ano naman kayang masasabi ng ibang tao kapag siya ang nakikitang tsuper? Noon, pagka sila ay babae nagmamaneho, parang kabado sila noon. Pero ngayon, kahit makita nila ako, sakay sila. Lalo na sa LRT, kung minsan nagagawi ako doon. Na sila yung parang subok na nila ako mag-drive, kaya tiwala na sila sa akin. Bukod sa pagmamaneho, si Lola Mimi, marunong din daw mag-mekaniko. Sa katunayan, siya na mismo ang kumukumpuni kapag may sira ang kanyang jeep. Kasi pag ginagawa yung jeep doon sa harapan ng bahay, pinanonood ko. Tsaka kung ano yung mga pinabibili, ako bumibili sa auto supply. Kasi yung mga gamit, natututo ba ako pagtingin ko doon. Pagka yung gegewang-gewang yung jeep, mag-iigpit ka ng tornilyo doon sa ilalim, lalagyan mo ng jack, medyo mahirap nga, pero pagka na-try mo, wala na yung gewang-gewang na ganyan, masaya na ako. At least may accomplishment ako. Ganun. Pero hindi raw laging smooth ang biyahe ni Lola Mimi. Sa halos 3 dekada sa kalsada, aminado siyang suki siya ng mga nagwa 1, 2, 3 o yung mga hindi nagbabayad. Marahil iniisip daw ng mga ganitong pasahero na wala naman siyang magagawa. Nararamdaman ko yung mga hindi nagbayad, gano'n. Tapos minsan pagka nagsukli ako, titingnan ko, kung minsan sabi ko, parang sobrang sukli ko Tapos titingnan ko yung pasahero. Pagtas magbilang ng pasahero, titingin sa akin. Tapos titingnan ko rin siya. Tapos hindi nakikibo na kayo kuna. Ay kako yung sobra, ayaw niya ibigay. Okay lang. Tapos kung katwiran ko, kung sakali merong totally na hindi nagbayad, papalitan naman ni Lord yun ng doble o kaya triple. Ganon. Kaya naging positive na lang yung dating sa akin. At sa haba na nga ng panahon sa kalsada, ang biggest flex ni Lola ay ni minsan hindi raw siya nakadisgrasya. Hindi man ako inaabot ng disgrasya sa kalsada kasi nga nagdarasal ako. Meron lang sagi-sagi sa sasakyan, ganun lang. Sa kabila ng sipag at tiyaga niya sa pamamasada, si Lola Mimi may iniinda na rin palang karamdaman. 5 taon na nakakaraan nang malaman niyang siya pala ay may Parkinson's disease. Minabuti kong ilapit ang kondisyon niya sa isang neurologist para mas maintindihan ang sakit. Ang Parkinson's po ay isa po siyang karamdaman ng utak po natin kung saan po kulang po ang dopamine sa specific part of the brain called substantia nigra. Ang nangyayari po kung wala pong dopamine, yung mga patients will end up having tremors or pangangatog, naninigas at mabagal yung pagkilos.
may 5 to 10% na chance so it could be hereditary or genetic, but most of the time it's something that would just come out spontaneously or kusa lang talaga siya na lumalabas. Marami sa ating mga Pinoy ang naniniwala na ang dahilan ng Parkinson's disease ay pasma. Kahit si Lola Mimi, yan din ang hinala. Sabi nung doktor ako, hindi na raw gagaling to. Sa umaga dati nagdadrive ako, 6 to 9. Pagdating sa bahay, punta ng CR, di maiwasan, di magbasa ng kamay. Pero pinabulaanan ni Doc ang paniniwalang yan. Hindi po totoo na yung paghugas po ng kamay or yung pagmababasa po yung ating kamay after doing strenuous activity or after doing a household work would lead into Parkinson's disease. Dagdag pa ng neurologist, wala pang lunas o di kaya'y paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng Parkinson's disease. Marami po tayong gamot sa Parkinson's disease. Yung po yung tinatawag natin na symptomatic treatment. So ibig sabihin po, nababawasan po yung symptoms pero hindi po sila considered a cure. Bukod po sa medications, meron din pong advanced therapies na pwede natin i-offer sa mga patients natin na may Parkinson's. Kaya naman si Doc, may tips sa mga katulad ni Lola Mimi na may ganitong sakit. Exercise has been proven to be very good in helping alleviate the symptoms of Parkinson's disease. Nakakatulong po talaga siya. Yung sa diet naman po, wala po tayong dietary restrictions pero lagi po namin ina-advise sa mga pasyente na kapag umiinom po sila ng gamot, specifically po yung levodopa, na meron pong 30 to 45 minute gap before or after meals para po mas maganda yung absorption ng medication. In terms of physical restrictions, wala naman pong kailangan na ipagbawal sa mga pasyente na may Parkinson's. In fact, we would always advise them to have regular exercise and they can do whatever they want even if they have Parkinson's disease. Lagi ko din pong ina-advise sa mga pasyente na kahit po may Parkinson's po sila, they can live a normal life. Ayon kay Doc, hindi naman life-threatening ang Parkinson's disease at kaya pa rin mamuhay ng normal kahit na ma-diagnose nito. Kami po sa Movement Disorder Society of the Philippines and the Philippine Neurological Association, we conduct regular activities po to help increase the awareness of this condition and also to help you know more about your conditions and to make you feel that you're not alone kahit po may Parkinson's disease po kayo. Ayon kay Lola Mimi, hindi balakid ang kanyang edad at sakit sa pamamasada. Hindi niya raw ilalagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga pasahero dahil kung hindi na raw talaga kaya ng kanyang katawan, handa siyang pumarada. Pagkano hinihilot ko, nagse-self-therapy ako. Nawawala yung mga kirot. Tsaka medyo nag-exercise ng konti. Kaya kung sa gabal tong kamay na to, titigil ako. Kusa akong titigil. Kasi mahirap yung manibela, dala mo eh. At nang tanungin namin kung hanggang kailan siya mamamasada, narito ang simpleng sagot ni Lola. Maganda rin kasi madadali ang buhay mo kapag tumigil ka sa paghahanap buhay. Kahit maging light na lang ang kilos mo sa hanap buhay, hindi katulad nung malaking responsibility mo. Sa edad ni Lola Mimi, hindi na raw siya naghahangad pa ng kahit anong marangya. Simpleng herbal coffee lang, masaya na siya. At dahil sa simpleng inspirasyong hatid niya, sinagot ko na ang kanyang simple joy in life. Nagpaabot na rin ako ng groceries at tulong pinansyal para sa ating reyna ng kalsada. Maraming salamat, Idol Rapi. Marami ka natutulungan. Lalo na yung mga mabibigat ang problema sa buhay. Maraming pong salamat, Senator Rapi. Kung si Lola Mimi buong araw na namamasada, ang isa namang lolang nakilala namin sa Rizal, semento at buhangin ang kinakamada. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang kapatid nyo. Meron pang humahabol na super lola mula naman sa San Mateo, Rizal. Siya ang 75 years old na si Lola Merly Gonzalez Dominguez. Di gaya ni Lola Mimi, sa mga construction site mo raw makikita si Lola Merly habang naghahalo ng buhangin at simento. Pwede ako magpalitada, pwede ako maghalo, pwede ako magasintada, pwede ako mag-design,
pwede ako magpinis. Yun ang trabaho. Sa sobrang hardworking ni Lola Merly, binansagan siya sa kanilang lugar bilang babaeng walang pahinga. Noon pa man kasi, kilala na itong si Lola na batak sa pagtatrabaho. Pag may naghahanap sa akin na, pupunta ako kay Merly. Sinong Merly? Yung babaeng walang pahinga. Bakit tinatawag yung walang pahinga? Wala nga pahinga yun eh. Iidlip lang yung trabaho na. Kaya pag sinabing ganun, kilala na ako. Sa Iloilo City pinanganak si Lola Merly. Galing siya sa mahirap na pamilya. Kaya bata pa lang, nakatatak na sa kanyang isip ang importansya ng pagbabanat ng buto para makasabay sa agos ng buhay. Nung nag-aaral ako ng grade 6, may kaklase ako ang tatay na nangungontrata. Sabado-linggo, sinasama ako doon sa site na ginagawa ng tatay niya. Hanggang tinuruan kami ng tatay niya, pinapanood namin yung mga tao nila, hanggang kami na rin gumagawa. Nung natuto ako, second year high school ako, pag Sabado-linggo, sumasama na ako sa kanila. Elementary pa lang ako, bali ako na nagpaaral sa sarili ko. Nagtatrabaho ako, nag-aaral. Bawa, sa umaga ang pasok ko, sa hapon, tatrabaho ako hanggang kinabukasan na yon. Yung kita ko yun, ginagastos ko sa sarili ko. Doon sa kasing yun, parang may cottage bang libre. Kaya doon kami. 40 taon na ang construction worker si Lola Merly. At simulat sa pool, wala na raw siyang ibang pinasok na trabaho, kundi construction lang at landscaping. Nagsimula siya sa 57 pesos na sahod araw-araw hanggang sa unti-unting lumaki at umabot na ngayon sa 600 pesos. Pero ano nga bang dahilan at bakit sa dinami-rami ng trabaho, ito pang napili niya? Kapag nagtendera ako, maliit lang ang sweldo. Yun ang pinili ko. Kasi kung baga sa parang madali bang pera. Na, halimbawa, katulad ko, nag-aaral ako. Kapag buwanan, wala akong suporta sa pamasahe ko. May 6 na anak si Lola Merly na mag-isa niyang itinaguyod, binuhay at pinag-aral. Ako naman, sikap na sikap. Yung mister ko naman, siya naman naglulustay. Ng babae dito, ganun. Iiwanan niya kami, sasama siya doon sa babae niya. Pag wala na siyang kabuhayan doon, babalik naman sa amin. Yun ang naging problema ko. Kaya kahit mabigat na trabaho, anong hindi ko kaya, pag natutulog mga anak ko, pag binagmamasdan ko sila, saan naman sila asa? Wala silang asahan, ako lang talaga. Ang kanyang anak na si Jennifer, saksi sa sipag ng kanyang ina. Bata pa lang kasi sila at hanggang ngayon, na may mga sariling anak na, ang kanilang nanay hindi pa rin tumitigil sa pagbabanat ng buto. Naku, grabe, kumayod yan si Mama. Kahit 5th floor, kahit ilang building pa yung gusto mo ipatayo, hanggat kaya niya, gagawin niya yun. Kahit walang elevator, kaya niya mano-mano lakarin. Hindi masasabi kung kailan mangyayari ang disgrasya. Aminado si Lola Merly na ang kanyang napiling trabaho ay may kaakibat na peligro. Sa 40 taon niya bilang construction worker, naranasan na rin daw niyang mapahamak. 15 taon na ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Yung naranasan kong grabing nagawa na nahulog ako, may hagdanan na pa ginagamit ng mga Manila Water. Hindi ko akalain, yung isang paa ng hagdan pala, hindi nakalapat sa bato. Siya. Tapos nung umakyat na akong ganon, inabot ko yung bato para ikabit. Biglang bumaba yung hagdanan. Nahulog ako doon sa pispan. Nabagsakan ako ng bato. Ulo ko? Dugo. Yung may-ari nagdala sa akin sa ospital. May tinahi dito sa ulo ko eh. Siya rin gumastos. Ang kanyang mga anak, hindi naman nagkulang sa pagpapaalaala. Sadyang ayaw lang daw magpaawat ni Lola Merly. Tutol na ako pero wala tayong magagawa. Meron talagang time na gusto niya. Minsan pa nga tumatakas yan eh. Eto na ako nasagasaan, ito na ako nahulog sa gawa. Natatakot din ako pero wala naman ako magagawa kasi yan ang trabaho na gusto ko. Yun talaga nakahiligan ko. Kahit nagapos ko yan kung talagang gusto niyan, gora. Hanggang siguro ako mawala sa mundo hanggat kaya ko, yun pa rin ang gagawin ko. Tuwing sumasakit daw ang katawan ng kanyang ina, umiinom lang ito ng pain reliever. Pagkatapos, back to work na.
Mas gamot pa nga sa kanya yung galaw kaysa bibigyan mo ng gamot yan eh. Sumangguni kami sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay para alamin kung ano-ano ba ang mga serbisyo at programa na ipinagkakaloob sa mga senior citizen tulad ng ating super lolas. At isa nga po sa mga ipinapatupad ng programa ng DSWD ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. Itong social pension, pinapatupad natin nang sa gayon mabigyan ng financial assistance itong ating mga indigent senior citizens who are frail or sickly, above 60 years old, and wala pong pensyon mula sa SSS, GSIS, o iba pang mga insurance companies. Wala rin hindi natanggap na regular na suporta mula sa kanilang immediate family members, at wala din pong permanent source of income. Ang mga indigent senior citizen ay maaaring makatanggap ng 1,000 pisong social pension mula sa DSWD. Para naman sa mga senior citizen na inabandona, pinabayaan at nakaranas ng pang-abuso, may residential care centers ang DSWD sa buong bansa na maaaring tuluyan. Aside from the social pension, we also have the Centenarian's Gift, na kung saan yung mga elderly people natin na umabot na po ng 100 years old ay makakatanggap po ng Centenarian's Gift na 100,000 pesos and a letter of felicitation from the President. Ngayon nga po, meron na ring amendment doon sa batas na kung saan itong Centenarians Act implementation ay naka-anchor on, na kung saan kung ikaw ay makaka-abot na rin po ng 80, 85, 90, 95 years old, ay makakatanggap ka na rin ng tulong mula sa pamahalaan hanggang maabot mo ang 100 years old. Qualified si Lola Merly na makatanggap ng social pension. Ang kinailangan niya lang gawin ay makipag-ugnayan at magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD sa kanilang lugar. Tayo rin ang gumawa ng paraan para makalapit siya sa ahensya. Sa kabila ng sigla at pinapakitang lakas ng katawan, si Lola Merly mayroon palang mabigat na problema. Nito lang kasing August 19, pumanaw ang kanyang mister dahil sa atake sa puso. Sa Puninaria, bali may utang kami ng 65,000. Sinisingil nila kami, sabi ko, mag-antay-antay kasi wala talaga kaming pera ibabayad. Kaya inilapit natin sa DSWD ang problema ni Lola Merly. Nangako naman ang tanggapan at tulungan siya para mabayaran ang utang sa punerarya. Mangyari lamang po na dalhin ito sa aming tanggapan yung kontrata mula sa funeral parlor, gayon din po yung bill, yung kailangan yung pagbayaran, isettle doon sa funeral parlor. And magdala rin po ng death certificate. We could facilitate naman po the issuance of a guarantee letter para mabayaran po ng DSWD yung expenses na na-incur. Bukod sa grocery package, minabuti ko na ring abutan ng konting tulong pinansyal si Lola Merly para makatulong sa mga gastusin habang wala pang proyekto. Maraming salamat, Idol Rapitol po ha. Malaking tulong po to sa amin. So, lalo mahirap ang buhay ngayon. Maraming salamat, Idol Rapitol po. Maraming salamat talaga sa tinulong mo sa amin, binigay mo sa amin ng grocery, tsaka ito, cash. Maraming salamat po sir. Sa mga trabahong lalaki ang nangunguna, ipinakita ni Lola Merly at Lola Mimi na kaya rin ng mga kababaihang makipagsabayan. Kahit pa sila ay may edad na. Ang tanging paalaala lang nila sa mga makakapanood ng kanilang kwento, anuman ang edad at kasarian, habang may buhay, lahat tayo ay pantay-pantay. Sabi nila, mahirap daw sukatin ang kabutihan ng isang tao. Para sa mga naapi at biktima ng karahasan, ito ay sa pamamagitan ng pag-ako ng kasalanan at pagtaguyod ng katarungan. Para naman sa mga madalas pinabayaan na ng lipunan, ngunit patuloy pa rin lumalaban. Sapat na ang simpleng kanlungan na puno ng pagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.